Palakpakan po natin ang Panginoon. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nais kong ipokus ang ating pagninilay kay Andres bilang main character sa alagad na isinama ni Juan Bautista sa Panginoon at ipinakilala sa ating Panginoon at sinabi niyang ito ang kordero ng Diyos. Si Andres po ay alagad ni Juan Bautista na siyang nagpakilala sa kanyang pinsang si Jesus. At kung titingnan po natin ang buhay ni Andres, siya po'y nakatira sa May Galilea, hilagang parte. Samantalang si Juan Bautista ay nasa Judean deserts, na kung saan ay timog na parte po ito. Napakalayo po ng distansya ng mga lugar na ito. At doon nagtratrabaho si Andres sa Hilaga. Doon siya nangingisda kasama ang kanyang kapatid na si Simon Pedro. Doon siya gumagalaw at doon siya lumaki. At pumunta lamang siya sa Judean deserts para lamang hanapin si Juan Bautista. Dahil implied kay Andres ang paghahanap ng katotohanan, paghahanap ng karunungan, paghahanap sa Diyos. Kaya kahit napakalayo, pupuntahan ni Andres para lamang malaman niya o matagpuan niya ang kanyang hinahanap. Implication po ito ng commitment na kahit napakalayo, hindi alintana ni Andres, malaman lang niya ang kanyang hinahanap. Commitment ng isang disipulo, commitment ng isang apostol na makikita natin kay Andres. At karugtong ng kanyang commitment na hanapin ang katotohanan, tingnan niyo po, mula sa pagiging alagad ni Juan Bautista, na ang noong ipakilala ni Juan Bautista ang ating Panginoon sa kanya nang sabihing ito ang kordero ng Diyos, dahil katotohanan, Diyos at karunungan ang kanyang hinahanap, naging alagad siya ng ating Panginoon. At tingnan niyo po ang tanong ng ating Panginoon. Ano ang sabi ng ating Panginoon nung lumingon ang ating Panginoon at makitang sumusunod ang dalawang alagad? Ang isa dito si Andres, ang isa ay hindi pinangalanan. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Ano ang hinahanap ninyo? At ang tugon ni Andres, kasama ang kanyang kapwa alagad na hindi pinangalanan, saan po kayo nakatira, Rabay? At sumunod nito, ang sabi dito ay, tumuloy sila roon ng araw na yaon. Ibig sabihin ay, tinuruan sila ng ating Panginoon kung ano ang nararapat, at pagkatapos nito'y inakay ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon Pedro sa ating Panginoon. At ang sabi nga ni Andres, nakita namin siya, natagpuan namin ang Mesiyas, ang Kristo na ating hinihintay. Hindi ito masasambit ni Andres kung hindi niya lubos na nakilala sa pagtira nila pansamantala sa araw na iyon kasama ang ating Panginoon. Kaya nga sa kanyang masugid na paghahanap ng katotohanan, masugid na paghahanap ng karunungan, nahanap niya ang ating Panginoon, at ito naman talaga ang kanyang hinahanap. Kaya hindi po tayo magtataka na kung saan ay noong nasa lawa, sa tabi ng lawa ng Galilea, ang apat na alagad, si Santiago, si Juan, ang magkapatid na iyon,
at ang magkapatid na Andres at Pedro na unang tinawag ng ating Panginoon. Dahil dito hindi pa sila tinatawag This is the first encounter of Peter to Jesus. At pinangalanan niya kaagad si Pedro. Unang enkwentro, subalit hindi pa niya tinatawag ang kanyang mga alagad. Pinangalanan lamang niya nang sabihin niyang, ikaw ay Pedro, ikaw ay Simon na anak ni Juan, ikaw ay pangangalan ng Cephas na ang ibig sabihin ay Pedro. Kaya simula noon, tinawag na po siyang Simon Pedro. Kaya nung makita ng ating Panginoon for the second time, ang apat na magkakasama sa tabi ng lawa ng Galilea na naghahayuman ng lambat, kasama ang kanilang ama, nandoon sa bangka, kasama ang kanilang mga tauhan, nang sabihin ng ating Panginoon, ito ang paanyaya ng ating Panginoon, sumunod kayo sa akin. Karakaraka, iniwan ng apat na alagad na iyon ang lambat, ang bangka, ang kanilang ama ni Pedro at ni Andres, kasama ang mga tauhan at sumunod sa ating Panginoon. At sila'y naging mga alagad ng ating Panginoon. Naunang apat na alagad. Uulitin ko po, sa Ebanghelyo natin ay hindi pa po inaanyayahan ng ating Panginoon. Hindi pa tinatawag ang mga naunang alagad. 3 po itong nauna. Bagamat ang isa ay hindi pinangalanan, si Andres lamang ang pinangalanan. At dahilan kay Andres, nakilala ni Simon Pedro ang ating Panginoon. At sa kanyang pagkakilala kay Simon Pedro, ipinakilala rin ng ating Panginoon kung sino siya. Kaya mayroon po silang previous encounter. Kaya nga noong isang sabi na lang ng ating Panginoon, noong nasa lawa sila ng Galilea, na sumunod kayo sa akin, at sumunod ang apat na ito sa ating Panginoon. Sa ating unang pagbasa, pagtawag ang ibinibigay sa atin. Tinatawag ng Panginoon si Samuel. Sa 3 pagkakataon, 3 beses na tinawag ng Panginoon si Samuel, na inakala ni Samuel na si Eli ang tumatawag sa kanya. Ang paring nangangalaga kay Samuel, dahil si Samuel po ay 12 years old lamang nang ialay ng kanyang nanay sa templo, sa pamamahala po ng paring si Eli, pari ng templo ng Jerusalem. Kaya nga, noong naririnig ni Samuel ang kanyang pangalan at tinatawag siya, pumupunta siya kay Eli. Po, ano po iyon? Tinatawag niyo po ba ako? 3 beses po ito. Subalit sa ika-3 beses, naalala ni Eli, Diyos ang tumatawag kay Samuel. Kaya nga ano ang sabi ni Eli? Matulog ka uli. Pag ikaw ay tinawag uli, ito ang iyong sabihin. Magsalita ka, Panginoon, nakikinig ang iyong lingkod. At ito nga ang nangyari, ika-4 na pagkakataon, tinawag si Samuel, at ito ang sinabi ni Samuel. Ano ang karugtong noon? Simula noon, anuman ang sabihin ni Samuel, anuman ang kanyang gawin, nagkakatotoo, dahil siya'y kinasihan ng kapangyarihan ng Panginoon, dahil tinawag siya ng Diyos. Lahat po tayo tinatawag, si Samuel, si Andres, ang mga unang alagad na tinawag ng ating Panginoon. Nanay man po kayo, tatay kayo, mga anak, lahat tayo tinatawag. Hindi po tayo tinatawag lahat na maging pari, lahat na maging madre. Ang pagiging nanay ninyo, pagtawag din ng Panginoon. Ang pagiging tatay ninyo, pagtawag din ng Panginoon. Ang pagiging anak ninyo, kung gagampanan ng bawat isa ang duties and responsibility ng pagiging tatay, pagiging nanay at pagiging anak, nakatugon na po tayo sa panawagan ng Panginoon. Kung ikaw ay magiging ulirang ama, kung ikaw ay magiging ulirang nanay, kung ikaw ay masunurin na anak sa iyong mga magulang, natutugunan mo ang pagtawag ng ating Panginoon. Nawa, sa ating mga pagbasa ngayon,
ito po ang tumimo sa ating puso at isipan na lahat po tayo tinatawag. Hindi lamang po yung mga taong tumutugon para magpari, para magmadre, para magkatikista, kung hindi lahat po tayo pinagkakalooban ng misyon ng ating Panginoon, naway matugunan natin in a proper way ang pagtawag na ito ng ating Panginoon. Amen.